Pag-asa, typhoon pa rin ang tawag nila rito. Huling namataan ng Pag-asa ang mata ng bagyo, 1,221 kilometers dyan sa may silangan ng Mindanao at may lakas na ito ng hangin na nasa 175 kilometers per hour malapit sa gitna at bugsong umaabot na ng 210 kilometers per hour. Kumikilos ito pakanluran, hilagang kanluran, mabilis ang kilos nito 30 kilometers per hour. At base sa track ng Pag-asa, papasok ng Philippine Area of Responsibility o PAR ang bagyo bukas ng madaling araw at sa Biyernes ito inaasahang maglalandfall o tatama sa kalupaan at posibleng daanan ng mata ng bagyo ang mga probinsya dyan sa Samar, Eastern Samar, dyan sa Samar, Masbate, Romblon, yung southern part ng Mindoro at dyan sa may northern part ng Palawan bago lumabas ng West Philippine Sea. Magtani, bukod dyan sa mga lugar na yan, mararamdaman din bang epekto ng bagyong malakas na yan hanggang sa Metro Manila, Magtani? Mike, dito sa ating ipinapakita ngayon, ito yung inaasahang magiging track ng bagyo, itong linya na ito. Pero yung nakikita nating kulay puti, ito yung tinatawag nating area of uncertainty. Ibig sabihin, kung magkakaroon ng pagbabago doon sa forecast track, pwedeng itong mga lugar na ito ang maapektuhan, katulad ng rest of Bicol region, dito sa may Calabarzon, hanggang Metro Manila, posible Mike, at dito sa ibang bahagi ng Central Luzon, rest of Mimaropa, at of course, yung nalalabing bahagi ng Visayas tulad niya sa Cebu, Bohol, dyan sa Negros Island, at dyan sa may Panay Island. At yan ay base dito sa Cone of Uncertainty ng Weather Central. At sa mga lugar na yan, Mike, muli pong... Yes, Mike? Yung pinag-usapan natin kanina bago tayo mag-sign papawid, yung kulay gray na yan, yung tinatawag na cone of uncertainty. Pakipaliwanag nga sa mga, kala ko kanina yan yung area ng ulan. Hindi pala. Pakipaliwanag lang po sa mga nanonood at nakikinig, Magtani. So Mike, itong sinasabi natin, ito lang yung posibleng daanan ng mata. Pero dahil ang pinag-uusapan natin ay isang bagyo na mayroong rain area, so kung ang isang bagyo ay nandito, halimbawa dito hahatakin niya o tatahakin niya, ibig sabihin niya, yung ulan ay mararamdaman hanggang dito sa Bicol region, dito sa Metro Manila, hanggang dito sa ibang bahagi ng Mindanao. So kahit dito dadaan yung bagyo sa may gitna ng Visayas, mararamdaman pa rin po yung epekto niyan hanggang dito sa Metro Manila na posibleng magkaroon din ng signal. Kaya hindi ibig sabihin ng ipinapakita natin, Mike, magiging kampante na yung mga taga Central Luzon, magiging kampante na yung dito sa may Zamboanga Peninsula dahil hindi sila sakop nitong cone of uncertainty. So yung cone of uncertainty ay dito lamang posibleng dumaan yung mata ng bagyo dahil sa pabago-bagong direksyon nito. Pero halos isang sinasabi, Mike, na dito halos tatama yung sentro ng bagyo dito sa mga nakikita nating mga lugar, Eastern Visayas, northern part ng Panay, posible dyan sa Romblon, hanggang dito sa may southern part ng Mindoro bago lumabas ng West Philippine Sea. Wala na ba kahit konti ba lang posibilidad, Magtani, na yung bagyo na yan kumurba pataas dyan sa mapa ninyo at hindi na tumama pa sa ilang mga bahagi ng ating bansa, Magtani? Mike, doon sa long-term average, may mga bagyo na bago tumama dito sa ating bansa ay nagre-recarve at babalik papunta ng Japan. Merong posibilidad yan, Mike. Pero sa ngayon, dito sa matuling takbo nitong ating bagyong binabantayan, 30 kilometers per hour, halos mababa yung posibilidad, Mike, na ito ay magbago ng direksyon at hindi tumama dito sa Eastern Visayas. So yun ang isang nakikita natin, halos hindi magbabago yung kanyang bilis. Tumama man sa lupa, dumiretso man dito sa Visayas, tuloy-tuloy yung nakikita nating takbo nito pa west-northwest. At dahil napag-usapan na rin natin dadaanan yung mata, doon po sa mga lugar na yan, muli pong paalala, dapat maging I am ready at lumikas ng maaga kung kinakailangan. Inaasahan po kasi aabot sa signal number 4, Mike, yung itataas ng Pag-asa sa ilang lugar, lalong-lalo na doon sa Eastern Visayas, dahil sa bagyo, oras na lumapit na ito sa bansa, ibig sabihin po, ang hangin pong dala ng bagyo ay kayang sumira ng mga bahay at gusali at magpatumba ng mga malalaking puno at poste. Ibig sabihin din po ng signal number 4, 185 kilometers per hour ang hangin na mararanasan doon sa mga lugar na yon. At paalala rin po mga kapuso, kapag kayo ay direktang daraanan ng mata ng bagyo, maaaring makaranas po kayo ng panandaliang pagbuti ng panahon. Pero mga kapuso, baka isipin nyo, salamat, tapos na yung bagyo. Hindi po.
hindi pa po kayo ligtas na lumabas ng bahay o maglinis ng inyong mga bakuran, maiging makibalita sa weather update dahil kung matapo ng bagyo yung dadaan sa inyo, inaasahan pong muli na makakaranas kayo ng masungit na panahon kapag lumampas na yung mata ng bagyo sa inyong lugar. At tandaan, biglaan po yung paglakas ng hangin na tatama sa inyong lugar matapos ang pagdaan ng mata ng bagyo. Sabi nyo, Mang Tani, sa Biyernes ay maglalandfall o tatama sa kalupaan yung bagyo na yan. Pakipaliwanag nga ulit yung sinabi nyo ng isang araw, yung bagyo, kaibahan ng lakas ng bagyo habang nasa dagat pa, tulad ngayon, at kapag pumasok na sa kalupaan, Mang Tani? Yes, Mike. Ang bagyo kasi, ang unang-unang pinagmumulan niyan o kinukuhanan niya ng lakas ay yung tubig na nanggagaling sa dagat. Pag yan ay nag-evaporate at nag-condense, yan, dyan kumukuha ng lakas ng bagyo. Kaya habang nasa dagat ang bagyo, tuloy-tuloy yung paglakas niya, lalong-lalo na kung mainit yung temperature ng dagat. Ngayon, pag tumama yan sa lupa, lalong-lalo, katulad niya sa Luzon, na malaking landmass, yung kanyang pinagkukuhanan ng lakas, bahagyang nawawala dahil lupa yung kanyang dinadaanan, bahagyang humihina yon. Pero ang pagkakaiba dito, Mike, ito'y tatama sa Visayas. So yung Samar Leyte, hindi masyadong malaking masa ng lupa yan kung ikukumpara sa isla ng Luzon. Kaya hindi masyadong maapektuhan yung lakas nitong tawagin na natin Yolanda, dahil unang-una, maliit yung landmass ng Samar at Leyte at wala sila nung tinatawag nating mountain range, hindi katulad niya sa Luzon, yung Sierra Madre Mountain Range. So napakalaking bagay, Mike, na meron tayong Sierra Madre dahil isa yung sa dahilan kung bakit humihina at kumisan ay nabubuwag yung bagyo. Kaya ito po ang isang inaasahan natin, patuloy yung lakas ng bagyo habang ito ay tumatawid diyan sa Visayas, kung matutuloy araw ng Biyernes hanggang gabi po yan at posible pang hanggang madaling araw ng Sabado. Pero bukas, Mike, wala pa pong magiging epekto sa atin itong bagyong ating inaantabayanan. Hanging amihan pa rin ang nakakapekto niyan sa Hilaga at gitnang bahagi ng Luzon. At base sa datos ng Weather Central sa Luzon, maaliwalas pa po yung panahon lalo na dyan sa Hilaga at kanlurang bahagi nito at makakaranas naman ng hanggang katamtamang ulan ang silangang bahagi ng Luzon, particular na itong Bicol region. At dito sa Metro Manila po bukas, mababa pa yung tsansa ng pagulan. Sa umaga, 40 hanggang 30% sa hapon at pagdating ng gabi, mas bababa pa. At sa Visayas, hanggang sa katamtamang ulan ang mararanasan, lalong-lalo na dito sa may eastern section nito, kung saan mas makulimlim at may mga pag-ulan na, yan pong Katarman, Katbalogan. At may inaasahan din katamtamang ulan dito sa hilagang bahagi ng Mindanao, habang may mahihinang ulan naman dito sa ibang bahagi, lalo na dyan sa may Soxargen hanggang dyan sa may Zamboanga Peninsula. At mga kapuso, kahit yung pumbagyo wala pang epekto dito sa atin, may gale warning pa rin ang pag-asa dito sa northern seaboard ng Northern Luzon at sa western seaboard naman ng buong Luzon. At inaasahang posibleng umabot po ng 4 na metro ang taas ng alon dyan. Kaya sa mga mangingisda at may maliliit na sasakyan pandagat, iwasan po munang pumalaot dyan. Mike? Maraming salamat, Mang Tani.